Daddy, si Kuya inaasar na naman ako. Nagpapakampi na sigaw ni Missy sa daddy niya. Kung dati sa tuwing iiyak ito ay palaging mommy ang tinatawag niya. Ngunit ngayon ay daddy niya ang lagi niyang tinatawag. Oh ayan, nagpapakampi na naman sa iyo ang prinsesa mo. Ispoiled mo palalo yung anak mo at ikaw rin mahihirapan yan paglaki. Sabay irap niya sa asawa. Nginitian lang siya ni Mike at siniil ng mainit na halik sa kanyang labi. Bago pinuntahan ang kambal na ngayon nag-aasaran habang naglalaro ng buhangin sa dalampasigan. Mahigit 1 taon na rin ang nakalipas, simula nang mangyari ang malagim na trahedya sa kanilang buhay. Ang pamilya Coster na sina Simon, Raven at Nanay Martha ay sabay-sabay nilang binigyan ng mapayapang libing. Noong inilibing sila, ipinagtataka nila ni Mike dahil hindi nagpakita si Marie. Hinayaan na lang nila ito at inunawa. Baka hindi pa nito matanggap ang nangyari sa kanyang pamilya. Ang Coster Shipping Lines at Sterling Hotels Inc. na inagaw noon ni Simon Coster ay naibalik na rin sa kanya at nasa pamamahala na ngayon ng kanyang asawa dahil pinag-merge nito ang kanilang kumpanya. Sa ngayon, nandito sila sa New York at nagbabakasyon dahil gusto na rin ng kanilang lolo Albert na dito na siya manganganak. Opo, buntis na naman siya ngayon at ang malupit pa dahil triplets na naman ito. Ewan ba niya sa kanyang asawa? Minsan napaisip siya, hindi kaya siya malosyang kaagad kapag ganitong kambal ang iniluluwal niya? Babe, halika. May nahuli kaming malaking isda ni Miko. Narinig niyang tuwang-tuwa si Mike habang tinatawag siya. Nagdududa pa siyang lapitan ng mga ito. Baka pinagtitripan na naman siya. Ito kasi ang laging ginagawa ng dalawa. Ang asarin siya. Agad naman siyang paika-ikang naglakad papunta sa kanila. Kabuanan na niya ngayon, kaya masyado nang malaki ang kanyang tiyan at ang bigat pa. Saan niyo naman nahuli yan? Bakit parang hindi ko naman kayo napansin na nang huli kayo ng isda? Tanong niya sa mga ito. Ang lalim kasi ng iniisip mo, kaya hindi mo napansin na kahapon pa namin nahuli to. Pangaasar sa kanya ni Mike na agad naman niyang ikinairita. Daddy, tingnan mo si Mommy oh. Mas lalong lumalaki ang butas ng ilong kapag nagagalit siya. Tuwang-tuwa na wika ni Miko. Babe, ikaw naman masyado kang high blood. Sige ka kapag lumabas ang baby natin. Sigurado sa akin na naman magmamana yan. Pabiro niyang sabi sa kanya. Bahala na nga kayong mag-ama. Pareho talaga ang ugali niyo. Missy, halika na. Kailangan mo nang magbanlaw para makapagbihis ka na. Pagkasabi niya ay agad niyang tinalikuran na mag-ama. Mommy, ang bilis naman maglakad eh. Hintayan niyo naman po ko. Pagrereklamo ni Missy dahil hindi siya makahabol sa malaking hakbang ng kanyang ina na ngayon na nag-aalboroto na sa galit. Babe, ang laki na ng tiyan mo. Pwede bang magdahan-dahan ka naman sa paglalakad? Pahabol na sabi ni Mike. Ngunit napabuntong hininga na lang siya nang makita niya ang kanyang asawa na mas lalo pang binilisan ng paglalakad dahil sa sinabi niya. Sumilay ang pilyong ngiti sa kanyang mga labi, kaya binilisan na rin niya ang kanyang mga hakbang. Ay, kabayo! Malakas na tili ni Cassie dahil sa pagkagulat nang bigla siyang binuhat ng asawa. Mike, ano ba? Ibaba mo nga ako, nakakahiya sa mga anak mo. Hayaan mo sila. Ang lalaki na ng mga yan. 7 years old na sila, babe. Kaya naiintindihan na nila mga ganitong bagay. Saka siya nito kiniliti sa leeg sa pamamagitan ng maliliit nitong balbas. Nagsitayuan naman ang mga balahibo ni Cassie sa sobrang kiliti. Mike, ano ba? Nakikiliti ako. Ibaba mo na. Tama na. Napapailing na lang si Lolo Albert habang tinitignan ng mag-asawa na dumaan sa kanyang harapan at diretsyong pumasok sa kanilang silid. Hindi man lang siya napansin ng mga ito na nagkakape sa veranda. Ito talagang si Mike, masyadong hot sa asawa. Manganganak na nga parang may plano pa na humirit. Sa loob-loob niya habang panay ang iling. Oh, ayan ka na naman. Parang tinging nanunuya na naman ang mga tingin mo kay Mike. Hayaan mo na sila. Basta't masaya si Cassie, maging masaya tayo para sa kanya. Lolo! Lola! Narinig nila ang malakas na sigaw ng kambal habang papalapit sa kanila. Nakabihis na mga ito ng tuyong damit. Malapit lang sa mansyon nila ang dagat, kaya palagi silang naliligo roon. Oh, nag-enjoy ba kayo? Tanong ni Lolo Albert na tuwang-tuwa sa kanyang mga apo. Opo, Lolo. May nahuli kaming isda ni Daddy. Tuwang-tuwa na sagot ni Miko sa lolo niya. Talaga?
O asa na ang isda? Papaihaw natin. Napakamot sa ulo si Miko. Nandun na. Dala ni Daddy sa loob ng kanilang silid ni Mommy. Bawal naman ng bata pumasok doon. Kaya hintayin na lang namin sila kung kailan sila lalabas. Napaawang ang labi ng dalawang matanda. Paano bang nakalimutan ng dalawa na iwanan ang isda sa labas? Hindi nagtagal ay narinig nilang bumukas ang pinto sa itaas at iniluwang sumisigaw sa sakit na si Cassie. Habang buhat-buhat ulit ito nang natatarantang si Mike. Mike, bilisan mo! Ang sakit! Ayoko na talagang magbuntis! Mike, ano ba? Bilisan mo! Mamamatay na ako sa sakit! Aray! Babe, yes. Ito na, malapit na tayo sa sakyan. Daddy, nakalimutan mo ang bag na may lamang gamit ng mga kapatid ko. Pahabol na sabi ni Miko, nang mapansing walang ibang dala ang ama kundi si Cassie lang. Teka, sandali. Nalilitong tumakbo ulit pabalik sa loob ng mansyon habang buhat-buhat pa rin si Cassie. Mike, ano ba? Manganganak na ako. Aray! Humanda ka sa akin pag nanganak ako. 1 taon kang sa labas matutulog. Impit na sigaw ng kanyang asawa. Nadagdagan ang pagtataranta ni Mike sa narinig at bumalik ulit sa kotse. Miko, anak, ipadala mo sa driver mga gamit ng mga kapatid mo sa ospital. Bilis! Sabihin mo sumunod sa akin. Natatarantang utos nito sa anak bago pinasibad ang kotse paalis. Ilang oras ang nakalipas. Magkahalong kaba at excitement ang nararamdaman ni Mike nang makitang lumabas na sa delivery room ang doktor ni Cassie. Malaki ang kanyang mga hakbang na nilapitan nito at saka tinanong, Dok, kumusta na ang asawa ko? Congratulations, Mr. Valdalion. She gave birth to your 4 babies without any problems. 2 of them are boys and 2 are girls. Nakangiting sagot ng doktor sa kanya. Biglang napaawang ang kanyang mga labi dahil sa kanyang narinig. Akala niya triplets lang. Bakit naging quadruplets? Hindi kaya siya mabugbog ni Cassie pag nagising na ito? Agad siyang kinabahan habang hinihintay na may lipat si Cassie sa kanyang magiging silid. Nagising si Cassie sa ingay na nakapalibot sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata para lang magulat sa kanyang nakita. Anong nangyari? Nasa Pilipinas ba ako? Kapistahan ba ng Santo Rosario? Babe! Kinakabahang tawag ni Mike sa kanya. Ibinaling niya ang tingin sa katabing asawa at nakita niyang malalim na dimple nito habang ngumingiti sa kanya. Thank you for giving me another quadruplets, babe. Ang saya-saya ko ngayon. Naging 6 kaagad ang anak natin. Sabi ni Mike habang tinatakpan ng kabang nararamdaman sa paraan ng malapad na pagngiti sa asawa. Agad niyang nakita ang paglaki ng mga mata ni Cassie habang nililibot ang paningin sa 4 na sanggol na ngayon karga-karga ng lolo at lola niya, habang ang dalawa ay karga-karga naman ni Ira at Asher. Nakaupo naman sa couch ang dalawa na sina Aiden at Axel, habang kinakandong ang kanyang kambal na sina Missy at Miko. Ang dalawa naman na sina James at Dwayne ay nanatili lang nakatayo sa tabi ng pinto habang nakamasid sa kanila. Bigla ulit siyang kinabahan nung lumipat ang nanggagalaiting tingin ng kanyang asawa sa kanya. Babe, ang galing mo, no? Naghanda ka pa talaga ng isang hukbo sa loob ng silid ko. Para pagising ko, hindi ako agad magagalit sa'yo. Malandi bagamat may diin niyang pagkakasabi kay Mike. Lumapit ka nga dito, babe. Sabay siya niya sa asawa upang ilapit ang tenga nito sa bibig niya. Akala naman ni Mike ay may ibubulong sa kanyang asawa, kaya agad naman niyang inilapit ang kanyang tenga sa bibig nito. Ilang saglit pa'y maririnig na ang impit na sigaw ni Mike sa buong silid, na siya namang ikinagulat ng lahat. Ang sakit, babe! Bakit ka ba nangangagat? Nagpipigil sa galit na tanong niya sa asawa, habang inihimas-himas ang kaliwang tenga na namumula na dahil sa kagat nito. Pasalamat ka nga at kagat lang ang inabot mo sa akin. Wala yan kumpara sa sakit na inabot ko sa pagluwal ng mga anak mo. Nakala ko'y 3 lang. Ginawa mo pa talagang 4. Susunod sa labas ka na talaga matutulog para mapigilan mo yung armas mo sa harapan sa pagputok. Pagmamaktol niyang sagot kay Mike, na agad namang ikinatuwa ng nasa loob ng silid. Agad namang natauhan si Mike, kaya mabilis niyang inilapit ang kanyang tenga sa bibig ni Cassie. Babe, wag namang ganyan na parusahan mo ako ng 1 taon. Ito ba ang isang tenga ko? Kagatin mo. Ibuhos mo na lahat ng init ng ulo mo ngayon, babe. Wag lang akong matulog sa labas. Lalong humagalpak sa tawa ang lahat.
Pagkalipas ng 3 araw, ay lumabas na rin sila ng ospital at dumiretso na sila ng mansyon. Hindi inaasahan ni Mike na tototohanin ni Cassie ang sinabi sa kanya na sa labas siya matutulog. Kaya ngayon, mag-iisang linggo na siyang natutulog dito sa guest room kasama ang kanyang 4 na anak. Mag-iisang linggo na rin siyang pinupuyat ng mga ito mula sa pagtimpla ng gatas, pagpalit ng diaper, at paghihela sa mga ito hanggang sa sila'y makatulog. Batid niya sa sarili na sobrang hirap na mag-alaga ng sanggol, lalo na kung 4 silang umiiyak ng sabay-sabay. Ito kasi ang parusa sa kanya ni Cassie, para maramdaman niyang hindi basta-basta ang mag-alaga ng kambal. Yun pa kaya kung 4 na? Ngunit hindi na siya nakatiis na hindi ito makasama. Mabilis niyang pinatulog ang quadruplets, at na masigurong nahihimbing na sa tulog ang mga ito, ay dahan-dahan siyang lumabas ng kanyang silid. At parang magnanakaw na kinuha ang susi, at nagpuslit sa silid nilang mag-asawa, kung saan mahimbing na natutulog si Cassie. Parang nagkakaroon pa ng dream si Cassie, dahil nararamdaman niya ang mainit na halik ng kanyang asawa. Mula sa kanyang tenga, pababa sa kanyang leeg. Siyang agad na nagpagising sa ulirat niya. Sa kanyang pagdilat, ay ang mga namumungay at nagdana sa mga mata ni Mike agad niyang nakita. Wala itong kahit anumang suot sa katawan, at maging siya, ay napagtagumpayan na rin itong alisan habang natutulog. "Babe, please. I miss you. Hindi ko kayang matulog sa labas. Mas lalo mo lang dinadagdagan ng pagnanasa ko sa'yo." Garalgal ang boses nito habang bumubulong sa tenga ni Cassie. Para namang nag-init agad ang kanyang katawan dahil sa epekto ng mainit na hininga nito na dumampi sa likod ng tenga niya. "Babe." Mahina at malanding tawag niya sa kanyang asawa. Parang nagihudyat naman iyon kay Mike upang tawirin ang pagitan ng mga labi nila. Matagal silang nagpalitan ng mga mainit na halik sa kanilang mga labi. At hindi nagtagal, maririnig na ang mga ingay ni Cassie dahil sa hindi mapigilang pakiramdam na ipinaranas ni Mike sa kanya. Sumilay naman ang mga ngiti sa labi ni Mike dahil sa wakas, muli na naman niyang napagtagumpayan na maangkin ang asawa. Samantala, sa kabilang silid ng mismong mansyon ni Cassie, nakahiga ang isang 27 anyos na dalaga at makikita ang galit sa kanyang nanilisik na mga mata. Siya na ngayon ang pumalit na tagapag-alaga ni Miko at Missy dahil umalis na si Ira. Kailangan daw nitong umuwi muna sa probinsya. Ngayon ang hinihintay na lang niyang pagkakataon para makapaghiganti sa mga taong nagwasak sa buhay niya. Cassie's point of view. "Babe, ituloy na natin ang naudlot nating plano na magpakasal." Narinig ko ang wika ni Mike sa akin habang nagtitimpla siya ng gatas para sa aming kambal. Pareho kaming nasa loob ng nursery room ngayon at magkatuwang sa paghihele ng aming quadruplets na sina Mika, Mela, Moon at Mac. Saglit pa akong natigilan sa biglaang pag-open ng topic ni Mike tungkol sa aming kasal. Lumingon ako sa kanya at nakikita ko ang excitement sa kanyang mga mata. "Okay babe, ikaw ang bahala. Kinakabahan lang ako dahil baka dumating na naman ang araw na biglang umandar na naman ang selos mo at maisipan mo kaagad na makipag-divorce sa akin. Hindi na talaga ako babalik sa'yo." Sagot ko sa kanya, bagaman may himig pagbabanta ang tono ng boses ko. Lumapit siya sa akin at mahimbing akong niyakap sa aking likuran, habang ang mga kamay niya ay nakapulupot sa aking bewang. Binaon niya ang kanyang mukha sa aking lieg at naramdaman ko ang masuyo niyang paghalik sa likod ng aking tenga. Agad naman na nag-init ang buo kong katawan dahil sa ginagawa niya. "Hinding-hindi na ulit mangyayari yun, babe. Dahil ngayon pa lang pinapangako ko na sa'yo na lahat ng desisyon mo ay siyang masusunod sa pamamahay na to. Lahat ng sinasabi mo ay iintindihin ko. Ayoko nang maulit pang nakaraan, babe. Kaya susundin ko lagi ang bawat naisin mo." Narinig kong pabulong na wika niya habang hinahalikan ng aking tenga, pababa sa lieg. Ngayon pa lang nagsitayuan na mga balahibo ko sa katawan nang dumampi ang bawat maiinit na halik niya sa aking balat. Alam na alam talaga niya ang kahinaan ko. Kaya minsan sa labas ko siya pinapatulog dahil anytime, bibigay talaga ako sa kagustuhan niyang maangkin ako kapag ganito na palagi ang galawan niya. "Babe, ano ba? Umalis ka nga muna dyan. Baka mabitawan ko si Mika. Huwag mong sabihin na makikiagaw ka pa sa kanya. Alam mo, ikaw talaga parang hindi ka pa nagsasawa. Halos 3 buwan pa lang tong mga to. Kung hindi pa ako umiinom ng pills, tsak next year manganganak na naman ako. Buti sana kung pa isa-isa lang. Puro kambal yung pinapasok mo sa matres ko eh." Pagmamaktol na wika ko kay Mike.
Agad namang kumalas siya sa pagkakayakap sa likod ko. Nakita ko ang pagsilay ng pilyong ngiti sa labi niya. Mabilis niyang siniil ng isang mainit na halik ang aking labi, habang pangiting-ngiting umalis at pumunta sa 3 kambal na ngayon ay nakahiga na sa kama. Kailan mo balak na magpakasal tayo? Tanong ko sa kanya na makabawi na ako. Next month, babe. Agad niyang sagot sa akin. Nuwari nakahanda na ang lahat. Ano? Seryoso ka, babe? Bakit ang bilis naman? Diba 2 linggo na lang next month na? Takang tanong ko ulit sa kanya. Hindi na ako makapaghintay na maging ganap na kitang asawa, babe. Don't worry. Next week darating na ang wedding gown mo na pinagawa ko para sa'yo. Plano ko sanang sorpresahin ka, kaso hindi na ako nakatiis, kaya sinabi ko na lang. Mahirap na baka isa sa mga araw na to, biglang magbago ang isip mo at iwanan mo pa kami ng mga anak mo. Agad akong sumimangot sa mga narinig ko galing sa kanya. Babe, kung sino man sa atin ang may balak mang iwan, alam kong hindi ako yun. Mas pipiliin ko pang mamatay ulit kaysa iwanan ko kayo ng aking mga anak. Matapang kong sagot sa kanya. Nakita ko ang saya sa kanyang mga mata. Alam ko naman yun, babe. Kaya nga kita mahal na mahal eh. Siya nga pala tungkol sa kasal natin. Naayos ko na ang lahat. Plano namin ni Lolo Albert na dito na lang tayo magpakasal sa New York. Kasi dito naman lahat ng pamilya mo. Huwag kang mag-alala, lahat ay nakahanda na. Dahil may kinuha kong isang sikat na wedding planner na siyang mag-organize ng kasal natin. Mula sa simbahan at maging sa reception. Ang gagawin mo na lang ay handa ang iyong sarili para sa nilalapit na kasal natin. Malambing niyang sagot sa akin. Sumang-ayon na lang ako sa kagustuhan niya dahil lumalaki na rin ang mga anak namin. Nagtatanong na nga sila sa akin kung bakit hindi nila dala ang apelyido ng kanilang ama. Kaya naiintindihan ko na rin si Mike kung bakit niya minamadali ang kasal namin. Pagkatapos naming ilipat ang mga quadruplets sa kani-kanilang crib, agad naman akong niyaya ni Mike na bumalik na sa aming silid. Pinukulan ko siya ng masamang tingin dahil alam ko na naman kung bakit nagmamadali na naman siya. Halos gabi-gabi na lang talaga, hindi ito maabsent sa schedule niya. Babe naman, parang hindi ka na nasanay sa akin. Hayaan na muna nating matulog ang mga anak natin. Lahat ng silid nila may hidden camera. Kaya agad nating makikita sa kwarto natin kung anong mga nangyayari sa loob ng silid nila. Schedule ko ngayon, babe. Huwag mong sabihin na nakalimutan mo na. Pagmamaktol niya, nang mahalata ang pagkadisgusto ng mga tingin ko sa kanya. Parang nakakatawa ang mukha ng asawa ko habang nagpapapadyak ng kanyang mga paa na parang bata sa harapan ko. Daig pa nito si Miko kung magtampo kapag may hinihingi siya na hindi ko maibigay. Halika na nga, napaka-OA mo talaga. Natatawa kong sagot sa kanya. Nagulat pa ako nang bigla niya akong binuhat, palabas ng nursery room at malalaki ang kanyang mga hakbang na pumasok sa aming silid. Nararamdaman ko ang tuwa niya dahil sa pumayag ako. Ewan ko ba, parang nasanay na nga ako na halos gabi-gabi ito na ang aming ginagawa. Kinabukasan ay nagising ako na wala si Mike sa tabi ko. Marahan akong bumangon at naglakad papunta sa terrace sa labas ng aming silid. Mula sa aking kinatatuyuan, makikita ko sa di kalayuan si Mike na tinuturuan si Missy kung paano lumangoy. Samantalang si Miko naman ay masayang nakikipaghubulan sa mga kaibigan niya na anak din ng mga kasambahay namin. Nang mapagtanto kong okay naman sila, ang CCTV monitor naman nakakonekta sa loob ng nursery room ang aking tinignan. Mahimbing pa rin ang tulog ng quadruplets. Effective talaga ang paraan ni Mike sa pag-aalaga sa mga anak niya. Kahit napagod siya dahil sa gabi-gabi kaming nakakailang round sa kama, hindi pa rin niya nakakalimutan na gumising ng madaling araw upang ipagtimpla ng gatas sa mga anak niya. Ang dahilan niya, gusto niyang bumawi sa akin. Dahil wala siya sa tabi ko noong mga panahong ipinagbubuntis ko ang 2 kambal na sina Miko at Missy. Lumabas ako ng aming silid at nakasalubong ko si Diana, ang bagong nurse na pumalit kay Ara. Minsan hindi ko rin maintindihan ang sarili ko kung bakit sa tuwing kinakausap ko si Diana, parang pamilyar sa akin ang boses niya. At ang mga mata niya kapag nakatitig sa akin, parang nakikita ko si Sandra. Hindi naman pwede na si Sandra siya dahil iba naman ang mukha niya. Medyo magkahawig nga lang sila ng mata at pangangatawan. Nag-apply kasi ito sa hospital branch namin dito sa New York. At timing din naman na nagpaalam si Ara na uuwi muna sa probinsya. Kaya siya nang nagpresenta para maging kapalit ni Ira. Okay naman lahat ng employment records niya at experience kaya pumayag na akong isama siya dito sa mansyon. Ma'am Cassie, tamang-tama nakahanda na po ang almusal.
Tatawagin ko po sana kayo sa silid niyo eh. Mabuti pababa na rin po pala kayo. Agad akong nakabawi nang marinig ko ang boses ni Diana. Sige, pababa na rin ako. Pupuntahan ko muna ang aking mag-ama sa labas. Nakangiti kong sagot sa kanya. Ako na lang po Ma'am Cassie. Bala ko rin po kasing dalhan ng towel si Sir Mike eh. Kaya ako umakyat para kukuha ng towel sa kwarto niyo. Saglit pa akong nagulat sa naging sagot niya. Bakit parang nahahalata ako nitong mga huling araw na napapalapit si Diana sa aking asawa? Ipinilig ko ang aking ulo bago ibinaling sa kanya. No, it's okay. Ako na lang ang tatawag at magdadala ng towel sa kanila sa labas. May pag-uusapan pa kasi kami ng asawa ko tungkol sa kasal namin sa labas. Diniinan ko pa talaga ang salitang asawa ko para malaman niya kung saan siya lulugar. Parang iba kasi ang pakiramdam ko eh. Sa lahat ng ayaw ko, yung mayroong nangangahas ng asawa ko. Agad na akong tumalikod at kinuha ang towel sa silid namin. Pagkababa ko, nagtataka pa ako nang makita kong nakatapis na ng tuwalya si Mike. At makakasalubong ko siya sa hagdan. Si Missy naman at Miko ay nakapasok na rin sa kani-kanilang silid upang magbihis. Babe, kanino galing ang towel mo na yan? Takang tanong ko kay Mike. Binigay sa akin ni Diana, babe. Nakasalubong ko siya sa labas, kaya ginamit ko na lang. Wala kasi akong makita na towel doon sa shower room sa labas. Nakalimutan siguro nilang lagyan ulit. Parang baliwalang sagot niya sa akin. Hindi niya nahahalatang parang sasabog na ako sa sobrang selos. Ganun ba? Mabuti naman. Gumagamit ka na pala ngayon ng towel ng iba. Sabay talikod ko sa kanya at padabog na bumalik sa silid namin. Pinipigilan ko ang aking emosyon upang hindi niya mahalata na nagsiselos ako. Nakita kong nakakunot ang noo niya habang papasok sa silid namin. Kaya nagpanggap ako na kunwari busy ako sa aking ginagawa. Babe, ano na naman bang pinagmamaktol mo? Nagsiselos ka ba kay Dayan? Mahinang bulong niya sa tenga ko at parang gustong tumayo ng mga balahibo ko sa katawan dahil sa ginagawa niyang mainit na paghalik sa likuran ng tenga ko na alam niyang pinaka-weakness ko sa lahat. Gayunpaman, hindi pa rin mabubura ang selos na aking nararamdaman. Wala pa rin ako sa mood na pansinin siya. Nagkunwari akong busy pa rin sa pagsusulat. Ilang sandali pa'y binuhat niya ako upang kadungin. Agad na naman akong nataranta nang naramdaman ko ang matigas na bagay na parang tumutusok sa aking bandang likod. Napanunok ako sa aking laway at agad na ibinaling ang tingin ko sa kanya. Nakita ko ang nakakaloko niya mga ngiti sa akin habang patuloy pa rin sa paggalaw ang kanyang mga balakang. Alam kong sinasadya niya yun upang mas lalo ko pang maramdaman ang kanyang katigasan. Anong ginagawa mo? Tanong ko sa kanya. Ramdam ko ang garalgal sa boses ko dahil tuluyan na siyang nagtagumpay upang akitin ako. Babe, aminin mo nga sa akin, nagsiselos ka ba kay Diana? Pag-uulit niyang tanong sa akin. Hindi bakit naman ako magsiselos? Naisip ko kasi may gagawin pa ako eh. Kaya bumaba ka na doon at mag-almusal. Mamaya na lang ako kakain. Tanging sagot ko sa kanya. Are you sure, babe? Bakit ang laki-laki naman yata ng sinulat mo dyan? Sabay turo ng nguso niya sa malaking notepad na sinulatan ko kanina. Ramdam ko ang pamumula ng aking pisngi sa sobrang pagkapahiya. Malaking word na nagsiselos ako ang nakalagay sa notepad na sinulat ko. Talaga bang hindi ko alam na sinulat ko yun? Agad naman niyang pinisilang ilong ko habang pilyong nakangiti pa rin sa akin. Babe, alam mong walang ibang babaeng pwedeng umagaw sa akin mula sa'yo dahil hindi ako papayag. Kung noon nga na hindi ka pa dumating sa buhay ko, walang pwedeng lumapit sa akin. Ngayon pa kaya na alam ko na sa sarili ko kung gaano kita kamahal. Ikaw lang ang babaeng mamahalin ko, wala nang iba. Kaya huwag ka nang magselos kay Diana. Ganito na lang, hindi na ako tatanggap ng kahit ano mula sa kanya. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Kahit na ang tumingin sa kanya kapag naguutos ako, hindi ko na rin gagawin. So okay na ba yun sa'yo? Malambing niyang pagkakasabi sa akin. Parang bata naman akong tumango. Dahil hanggang ngayon, nahihiya pa rin ako sa aking sinulat kanina.